Salamat, Pastor Cyrus, sa inyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Palapakan nga po natin ang music team. Talaga namang tayo po ay pinagpala sapagkat meron po tayong mga anointed na music team. Lalo na si Pastor Cyrus po ang nagli-lead sa atin, di ba? So, thank you, Pastor. Praise the Lord. Well, magandang hapon po. Mukhang malumanay ang inyong pagbati. Magandang hapon po. Amen. Praise God. Tayo po ay yung sinasabi kanina naalala ko yung sinasabi ni Miss Katz kanina na tayo ay nandito at nagpupuri sa Panginoon. At nagpapasalamat na nandito kayo dahil nagpupuri tayo sa Panginoon. Alam nyo, talagang minsan, isa sa pinaka-the best na dapat mong gawin, lalo na kung may pinagdadaanan ka or may kinakaharap ka, ay yung piliin mong maghandog ng papuri sa Panginoon. Amen? Yun yung nakikita ng Diyos na minsan may mga nararanasan tayo, karamdaman, di pagkakaunawaan, o pera, or negosyo, no? But you choose to worship God. Alam niyo po ba na napapansin nyo ng Panginoon? Isa yun sa pinaka, kumbaga mahalaga sa Kanya. Kaya nga yung sacrifice of praise, salitang sacrifice is talagang sakripisyo, no? Na magpuri. Hindi magpenitensya, no? Or pahirapan ng yung sarili, kundi magpasalamat. At yun ay isa sa, kumbaga rare in a sense na bakit ako magpupuri sa Panginoon kung meron akong nararanasan, di ba? Pero yun ang pinahahalagaan ng ating Panginoon. Amen? Kaya naman salamat po na nandito po kayo. Tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. At habang hinihintay natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga pinapanalangin, mga sinasampalatayanan, naniniwala tayo na kumikilos ang Panginoon kahit na hindi natin nakikita. Amen? Well, manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na magtuturo sa amin ngayong hapong ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang unang-una, ang kaliwanagan ng iyong mga salita na amin pong matatanggap at hindi lamang ito kaalaman, kundi isang kapahayagan na dadalhin po namin, isang katotohanan na panghahawakan namin at gagamitin po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang po kami nakikinig ng isang sermon, kundi kami tumatanggap ng isang kapahayagan na gagaling sa Banal na Espiritu. So I pray that you will speak to us. I pray that all of us will get a message that will bring us into a place na mayroon po kaming natutunan at meron po kaming pangahawakan sa amin pong lakarin bilang isang mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong mag-flow doon sa naging message ni Pastor Paul kaninang umaga po. Dahil napaka-importante po na i-follow up natin yung nangyari nung nakaraang Sunday. Naalala niyo po yun? Sino ba nag-preach ng 3 o'clock? Si Paul, si Paul Rapley, na nagturo sa atin patungkol sa, healing, at naniniwala po tayo doon. At nais ko rin pong bigyan ng diin, katulad nga ng sinabi ni Pastor po kanina umaga, ang church na ito ay naniniwala sa miracle. Can you say amen? In fact, kanina habang tayo nagpupuri, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat mayroong isang kalipunang katulad po dito na nagtuturo sa katotohanan at sa kasiguraduhan. Hindi lang katotohanan, kundi sigurado na kumikilos ang Diyos sa gitna ng ating mga karamdaman. Amen. At naniniwala tayo na anumang sakit yan, gaano man ka-imposible yan para sa doktor, walang imposible sa Panginoon. At binibigyan tayo ng, kumbaga paalala, na meron kang otoridad. At yun ang napakaganda sa ginawa ni Paul nung last Sunday, no?
It's very simple. Hindi mo kailangan ng pastor, hindi mo kailangan ng pare, o hindi mo kailangan ng sino mang mga religious leader para lamang makatanggap ng kagalingan. Hindi po ba? Lahat tayo ay pwedeng, it's either makatanggap ng kagalingan o makapag-minister sa mga may sakit. Amen. Di ba? Dahil ang kaisipan natin, pastor lamang ang makakagawa nito, o pastor lamang ang makakapag-pray dito, or evangelist lamang ang makakagawa nito. Hindi po, lahat po tayo. At napakaganda rin yung kanyang ginawa na tinuruan niya tayo, isa-isa, na sa simpleng pagbigkas lamang ng pangalan ni Jesus, hindi po ba? At simpleng pag-rebuke, hallelujah, doon sa karamdaman. Hindi mo na kinakailangang isigaw pa. Hindi po ba? Kundi sabihin mo lang sa pangalan ni Jesus, ikaw ay gumaling. At mapapansin nyo nga po yan sa banal na kasulatan. Makikita po ninyo kapag nag-minister ng Panginoong Hesus ng kagalingan, hindi siya nananalangin ng matagal. Inuutusan niya yung sakit. Yan po yung napakagandang natutunan natin last Sunday. Amen. So ganun din po kayo, na that's part of our training, na matutunan natin, meron tayong otoridad, meron tayong kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoong Hesus, hindi sa atin, kundi sa Panginoon, di ba? Hindi tayo nagpapagaling, kundi si Jesus. Amen? Kailangan niya lamang ng ating kamay. Sino po mga may kamay dito? Amen ha? Okay. Lahat po tayo kung may kamay, di ba? Dalawang kamay. No? So, kailangan niya lang ng kamay. Yung milagro sa kanya. Yung kamay sa iyo. Di ba? At hindi mo rin kailangan ng milagro para ipatong or extend ang iyong kamay. Amen. Manalangin ka lang at Panginoon na magpo-provide ng miracle. So we believe that. We believe on healing. We believe on the miracle of God. At sa gitna nga ng kultura natin at tradisyon na nakagisnan, na kapag may sakit, maaring dala ng Diyos ito, di ba? Medyo nakagisnan natin na bahala na kung anong mangyari sa atin, di po ba? Yung pala, sa katotohanan ng salita ng Diyos, meron tayong otoridad. Dapat nating panghawakan yung otoridad na yon. Amen? Sa kabila nito, at yun ang gusto ko pagtuunan ngayong hapong ito, meron po mga namamatay. Hindi po ba? May mga hindi gumagaling. May mga pangyayari na nagbibilib ka ng isang milagro, pero hindi yon ang nangyayari. At hindi natin pwedeng isang tabi yun. Sa akin ko, ang tingin ko doon ay yung kabalintunaan ng buhay. Lalim ng salitang kabalintunaan, ano? Ano yung kabalintunaan? It's an irony of life. Sometimes we believe in miracle, but sometimes we see that is not happening, or we buried our dead, we see our loved ones. At yun ang kabalintunaan ng buhay. Yun ang irony ng buhay. Pero, hindi ko ibabasi ang aking pananampalataya sa aking karanasan o sa aking nakikita. Milagro man ito o hindi nangyaring milagro. Ang pagbabasihan ng aking pananampalataya ay kung ano ang sinabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat yun po ang katotohanan. Ngayon, may mga bagay na nangyayari po tayo na hindi natin gustong mangyari. May mga mahal tayo sa buhay na nagkaroon ng karamdaman. Nanalangin tayo ng miracle. Hindi nangyari. Paano mo haharapin yon? Yun po yung nais nating bigyan ng tuon ngayong hapong ito. Nasa gitna ng ganoong mga pagkakataon, mga kapatid, naway maintindihan ninyo, ang Diyos ay mabuti pa rin. At hindi kayo dapat maapektuhan, or hindi, ang ibig ko sabihin, hindi kayo dapat sumuko pag may mga karanasan kayo na hindi maganda. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo pa rin. Ang ganda yung naging example ni Pastor Paul kanina umaga.
Meron po silang crusade sa Samar, sa Katbalogan. Ang daming mga healing. Si Pastor Paul pa ho, kasi nung mga first 10 years po niya, missionary po siya eh. So ministry niya ay evangelistic crusade, may mga ginagawang healing crusade sa Samar noon. And meron isang crusade doon na talaga namang gabi-gabi nakikita yung mga miracles. May mga bulag na nakakakita, may mga naka-stretcher na galing sa hospital. Ginawa pa nga nila, pinabroadcast pa sa radyo. Di mas lalong dumarating yung mga may sakit galing sa mga island. Ano? At every night, kumikilos ang Panginoon. At gumagaling yung mga may sakit. Yung mga nakahiga sa stretcher, sabi nga niya, yung mga may gamit ng stretcher, wala na, iniwan na nilang nila. Kasi lumalakad na sila. Ganon katindi yung miracle na nangyayari. Pero sa kabila noon, nung huling gabi, habang siya ay naghahanda para sa yung huling gabi ng healing crusade na yun, may natanggap siyang telegram. Yung mga nakakaintindi po ng telegram, alam ko marami pa po nakakaintindi ng telegram dito, ano? Kasi mga 1980s pa po yun, ano? Hindi po yun app, okay? RCPI po yun, no? Okay? So, nakatanggap siya ng telegram na kinakailangan niyang umuwi. Bakit? Nagbi-bleeding si Sister Shadi. Dahil buntis siya, ay yung kambal kasi yung kanya pinagbubuntis. May kambal ho si Ryan Chase eh. Yung isang ipinagbubuntis siya na kambal, nakunan siya doon. So, can you imagine that? You are preaching miracles and signs and wonders, and thank you very much kapatid, pinagpala ka at ang sino mang nagpapala ng tubig sa isang propeta ay pagpapalain din. Kapatid, tumingin ka sa akin, yan. Ayaw talaga tumingin. Okay. Anyway, so, sige ho, inom ako dahil natutuyan po yung aking lalamunan. So, that's the irony. Healing is happening, but they lost a baby. What can you do with that? Yung mga ganong pagkakataon, kapag po tayo nakakaranas ng ganon, may mga bagay na hindi po natin maintindihan, may mga bagay na nangyayari, pero hindi dapat tayo lumayo doon sa katotohanan. May pangako ang Panginoon, mabuti ang Diyos, hindi man natin naintindihan ngayon yung nangyayari, pero naniniwala tayo, may plano ang Panginoon. May plano ang Panginoon. Ang iba sa inyo, nawalan ng kaibigan, namatay ang kamag-anak, may mga bagay na nangyari sa atin, lalo na itong mga nakaraang pandemya, mga taong kaibigan natin, mabuti naman, napakababait, na talagang masunurin sa Panginoon. Bakit nawala na sila ngayon? Alam niyo po kung ano ang pwede nating isagot dyan? At kung tatanungin niyo ako bakit ganon at bakit nangyayari yon, sasagutin ko po kayo, hindi ko po alam. Sapagkat may mga bagay na hindi natin naintindihan, ngunit alam nating may nakakaintindi. Yan ang Diyos nating matapat at Diyos na mabuti. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya ang sagot dapat sa mga ganitong mga pagkakataon, naniniwala tayo sa miracle, we believe for miracle, but at the same time, if we encounter itong mga ganitong mga pagsubok, itong mga ganitong karanasan, ano yun? Sisisihin mo ang Diyos? Ano yun? Tatalikuran mo ang iyong pananampalataya? Anong dapat natin gawin? Hindi na tayo magpapatuloy? Kinakailangan natin magpatuloy. Ang kasagutan dapat ay ang kapayapaan, ang katalinuhan, ang kumpiyansa, at ang assurance na ang kanyang mga salita ay totoo pa rin. Ang kanyang mga salita ay makatotohanan, bagamat hindi ko siya nakikita sa ngayon sa aking buhay. Kawikaan
chapter 3 verse 1 to 6 or Proverbs chapter 3 verse 1 to 6. Ito po ang paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, pastor, miyembro, lahat tayo. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo ay itanim. Upang ang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Can you say amen? Ano po daw ang wag nating kalilimutan? Ano po yon? Ang kanyang aral. Kanyang salita. Hindi po yung ating karanasan, hindi po yung ating mga negatibo nakikita. Siya ang ating laging aalalahanin. Verse 3, pananalig at katapatan ay huwag mong tatalikuran. Ngayong hapon, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa inyo, at maaring may mga umattend ngayong 3 o'clock, kailangan mo itong mensaheng ito. Ano man ang pagsubok na pinagdadaanan mo, dalangin ko na huwag mong tatalikuran ang iyong sinasampalatayanan. Dahil pasasaan ba't, matatapos din yan at makikita mo ang kasagutan. Amen? So pananalig at katapatan ay huwag mong tatalikuran. Ikwintas mo sa iyong liig at itanim sa iyong isipan. So kahit nasa gitna ng mga pagsubok, kahit sa mga bagay na hindi mo maintindihan, kahit sa mga confusions na naranasan mo ngayon, manalig ka lang, magtiwala ka lang, alam mo ang mangyayari, verse 4, sa gayon malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Hindi lingid sa Panginoon ang mga, katulad ng nabanggit ko kanina, masakit man sa kalooban mo, pero nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Discouraged ka, pero pinipili mo pa rin magpasalamat sa Panginoon. Yun yung mga ugaling hindi kailanman makakalimutan ng Panginoon. At sa mga susunod na panahon, makikita mo yung resulta at kabayaran ng iyong pagtitiis at pagpapasalamat sa Panginoon. Can you say amen? Amen po ba mga taga-balcony? Amen? Ayun. Lakas ng amen. Verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Huwag mong itry na i-figure out kung anong nangyayari. O huwag nating i-blame kung sino man, bakit nangyayari ito. Alam niyo, isa sa mga mabibigat na libro sa banal na kasulatan na minsan ay mahirap intindihin, pero profound ang message, ay yung pong aklat ni Job. Si Job na matapat, na naglilingkod sa Diyos, pero nakaranas pa rin ng kahirapan. At marami po mga scholars ang gusto nilang intindihin kung paano nagbibigay ng teolohiya or pananalig sa Diyos sa gitna ng suffering o sa gitna ng kahirapan. Meron po siyang mga counselor na puro mali ang in-advise sa kanya. Assumption, siguro ikaw ay kulang ang iyong in-offering. O hindi ka nagtatides, kaya ganyan ang iyong buhay. O kaya pinabayaan mo mga anak mo. Ang dami pong mga assumption ng tao. Pati rin si Job, nagbigay din ng assumption. Siguro talagang ang Diyos may pagkakataong hindi siya matapat or hindi siya mabuti. Mga ganon. Alam niyo po bang nangyayari minsan sa atin yon? Mga kapatid, kulang ang ating kaisipan upang malaman at, ito, malalim din to malirip. Ano po ang malirip? Malirip. Maintindihan. Okay? Simple lang po yung maintindihan. Kulang ang iyong kaisipan para maintindihan ang kaisipan ng Diyos. So nagsalita yung mga counselor ni Job, nagsalita si Job,
Tapos, alam niyo po yung mga last part ng chapter ng Book of Job? Sabi ng Panginoon, o tapos na ba kayo? Tapos na ba kayo sa inyong mga diskusyon, diskurso, mga pananaw, opinyon, at analitiko? Tapos na kayo? Ako naman, sabi ng Panginoon. Pinakita niya ang sangkalangitan. Sinong gumawa nito? Pinakita niya ang creations. Kaya mo bang gawin yan, Job? Pinakita niya ang mga kababalaghan at miracle, bakit ka nabubuhay? Ang iyong katawan, nagpa-function. Ang iyong puso, tumitibok. Humihinga ka. Pinakita niya lahat yon. At ang sabi niya, naiintindihan niyo ba ito? Alam niyo bang gawin to? At ang pinaka-conclusion sa lahat, sa mga counselor ni Job at saka si Job mismo, Panginoon, kulang ang aming kaisipan. Mga kapatid, may mga bagay tayong hindi maintindihan. Pero wag nating ipapalit ang katotohanan. Kulang ang ating kaisipan para maintindihan ang pagkilos ng Panginoon. Ang pinaka-importante sa lahat, magtitiwala tayo sa Diyos na makatarungan, sa Diyos na makatwiran, at sa Diyos na mabuti. Palapakan po natin ang Panginoon. Pagkatapos po nun, ibinalik lahat ng mga nawala kay Job. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, wag kang manangan sa sarili mong karunungan. Manangan ka sa aking mga salita. Manangan ka sa aking mga sinasabi sa iyo. Magtiwala ka at lakaran mo lang yon. Pasasaan ba't maintindihan mo ito? Luke chapter 6 verse 46. Ano sabi ng Panginoon? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Ups. Di ba? Sinusunod nyo lang ba ako dahil sa maganda ang buhay? Or sinusunod nyo ako dahil makatotohanan ang aking sinasabi? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng isang lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking salita at hindi tumutupad, hindi nagtitiwala, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ano pong ginagawa po natin tuwing tayo po ay nagkasama-sama? Tayo po ay tumatanggap ng mga materyales para sa buhay. Parang yung tao na tumatanggap ng mga simento, pako, kahoy, yero, mga materyales para sa kanyang bahay. Mga katotohanan natin tinatanggap para sa ating buhay. At pag sinunod natin ito, nilakaran natin ito, nanampalataya tayo sa gitna ng mga pagsubok na hindi natin naintindihan, itinatayo natin ang ating bahay sa isang matibay na pundasyon. At inihahanda natin ang ating buhay sa panahon ng bagyo. Bagyong hindi mo maintindihan. At mga kapatid, kahit na anong mangyari, darating ang bagyo. Hindi po ako nagpo-prophesy sa inyo, pero sa buhay, laging may dumarating na bagyo. Pero magiging matatag ka sapagkat meron kang pinanghahawakan. Meron kang tinatayuan.
Meron tayong matibay na pundasyon at yon ay ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kung pakikinggan lang natin at pagtitiwalaan lang natin. Can you say amen? Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Hindi po ipinangako ng Panginoon na kapag na-born again ka, payapa na lahat. Di nasa lalangit na sana po tayo ngayon, di ba? Pero marami pong pagsubok na darating sa buhay natin. Pero isa lamang ang ipinangako ng Panginoong Hesus natin. Sa mundo, may mga pagsubok, pero sisiguraduhin ko sa inyo, napagtagumpanayan ko na yon. Can you say amen? So ibig sabihin, bago pa man kayo sumuong, o bago pa man kayo lumakad doon sa mga pagsubok na pinagdadaanan nyo, at kung meron man kayo ngayon na mga pagsubok, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ngayon pa lamang, sisiguraduhin ko sa inyo, matagumpay ang inyong kahihinatnan sapagkat ipinangako ng Panginoon, may tagumpay na sa pagsubok na pinagdadaanan mo. Can you say amen? Now, in the meantime, that we are sometimes suffering or sometimes we experience pain or disappointment, ano sabi dito sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 5, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan. Sabi nga po natin, pinagmumulan. Pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Mga kapatid, may pagsubok na dumarating pero may magbibigay ng kaaliwan sa atin. Ito yung pinagmumulan ng lahat ng ating kaaliwan. And I pray that for all of you right now, if you are facing any challenges, mga pagsubok na hindi natin inaasahan, mga kapatid, I pray right now that the compassion of the Lord and the love of the Lord will be upon you to comfort you in Jesus' name. All of us, we need the comfort of God. Sometimes you cannot understand it, but God is so good. Ng kanyang kahabagan ay binibigyan tayo ng comfort. Binibigyan tayo ng kapayapaan. Verse 4, inaaliw niya kami sa aming kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin ang mga naghahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ay gayon din naman karami ang kaaliwan kay Kristo Jesus. Ay yun ang pinaka-the best. You cannot avoid challenges, disappointments, confusion. Hindi mo pwedeng iwasan ang mga disappointments sa buhay. Pero sa gitna ng disappointment sa buhay, mayroong nakalukob, mayroong nakaprotekta na biyaya ng Panginoon ng kaaliwan na sa gitna ng pagsubok at sa gitna ng bagyo, magiging mapayapa ka, magiging matatag ka, at may kagalakang hindi mo maipapaliwanag, at yan ang kapayapaan na galing sa Banal na Espiritu. Amen. Amen. Kaya naman, marami pong nakakapansin sa inyo. Bakit kapag may pagsubok, nakangiti pa rin kayo? Bakit kung may mga problema, ay maganda pa rin ang disposisyon mo? Bakit kung may mga disappointment, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon? Sapagkat naniniwala ka na ang iyong sitwasyon ngayon ay hindi yun ang pinaka-end or suma total ng iyong karanasan. Pag may pagsubok, may biyaya ang Panginoon. Pag may pagsubok, may victory ang Panginoon. May tagumpay ang Panginoon. May provision ang Panginoon. Hintayin lang natin yon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At habang tayo lumalakad doon, kino-comfort tayo ng Panginoon. Kaya naman,
Isa sa mahalaga nga, wag po nating bibitawan yung kaalaman ng kanyang mga salita. Alam niyo po bang yan po ang buhay natin, no? Man shall not live by bread alone, but by every word. Bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Ama. Yun po ang ating sustenance. At kung may pagsubok ka man na pinagdadaanan, ang magsusustain sa iyo ay ang kanyang pangako at ang kanyang mga salita. Can you say amen? Hindi lang yun, kailangan meron kang community. May mga tao na magpipray sa iyo. May mga pagkakataon na hindi mo na kaya magpray. Pero naway mayroon po kayong kasama or kaibigan or someone in your life that will believe with you and pray for you and be with you sa mga panahon ng pagsubok. Sabi nga sa Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Sabi nga po natin lahat ng panahon. Meron po ba tayong ganyang kaibigan? Dalangin ko sa New Life, naway masumpungan ninyo dito sa lugar na ito na mayroong mananalangin at magtitiwala para sa inyo. At sa oras, sabi nga rito, at sa oras ng kagipitan, may kapatid na tumutulong sa iyo. Pakikalabit mo nga yung katabi mo, kapatid. Ikaw ba ay tunay na kaibigan? Ayan. Opo. Alam niyo, isa pa sa dapat natin i-develop sa church, hindi lamang po kayo dapat isang crowd sa church na ito. Kaya po tayo mayroong life group ministries, may next steps. Brother Leo, pakitayo ka nga. Leo. Ayan. Palapakan nyo nga po si Brother Leo. Ganda lalaki po yan. Yeah? Siya po yung in charge sa next steps or ang team po nila. Kung naghahanap po kayo ng life groups, someone who can pray with you, grow in the Word, you need to be in company with someone who believe for God's miracle and someone who believe for God's faithfulness for your life. Nais ko po sabihin sa inyo, naway, hindi lamang po kayo umaten sa church na ito na walang nakakakilala sa inyo. Sapagkat ang simbahang ito ay hindi lamang po isang kongregasyon na hindi kilala. Dapat meron po kayong connection dito. Dapat meron po kayong kaibigan na nagpipray sa inyo. Dapat meron po kayong may group kayo na kung saan pwede nyo pong tawagan. Brother Donald, pag-pray mo nga ako. Nag-aaway kami ng misis ko. Pwede mo ba akong advisean? Sasabihin naman ni Donald, kasalanan mo yan, pastor. Basta nag-aaway ang mag-asawa, lalaki ang may kasalanan yan. Hindi po. You need someone. You need someone where you can ask for prayer. You need someone where they can give you advice. Even yung mga salita na hindi masasabi ng iba, pero masakit, at ito ay totoo. Handa na po ba kayo doon sa ganong kaibigan? Yung magsasabi ng katotohanan para ikaw ay protektahan sapagkat ikaw ay minamahal ng iyong kaibigan. Can you say amen? Kailangan po natin yon sa buhay. Kailangan natin ng someone who will speak to us, who will correct us, who will tell us, hindi mo na kasi dinidate ang misis mo. Kasalanan mo lahat yan. Hindi po ba? Meron po bang nagdi-date pa ng kanya misis dito na? So kailangan po natin yon. At sabi nga roon, at sa oras ng kagipitan, brother, may Gcash ako rito. Well, honestly, is there anyone that you can trust and you can rely on in times that you're alone?
We need someone. Dalahin ko po na mag-pray po kayo noon. Pray po tayo. Because you are not supposed to be alone in life. Can you say amen? Meron po ba kayong mga kaibigan na pwede niyong pagkatiwalaan? You need encouragement. Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Hindi lamang po sa service na katulad nito, kundi fellowship, mentorship, life groups, Bible studies, circles. At ano po ang ating pinaka-main goal doon? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ibig sabihin, this group is not just for party, or for celebration, or for outings, or hindi lang yon. Kundi ito ay grupo na kung saan maging source ng pagpapalakas, maging source ng encouragement. You need a group who are godly and righteous and who believe for God's provisions and blessings to you. And that's what we believe in this house. Yan po ang nais natin. Can you say amen? We need believers who need to look for opportunities to comfort others. Minsan yung comfort hindi by advice. Minsan, mas malakas na comfort yung presence mo pa lang. May mga sitwasyon na hindi mo kailangan magsalita. Kasi kapag nagsalita ka, lalo kang magkakaproblema sa kanya, di ba? Alam mo siguro kayo nangyayari yan kasi may kasalanan ka, no? Tinatago, di ba? Yung mga ganon. Minsan may mga pagkakataon na yung, kapatid, nandito lang ako. Probably you're just staying with him. Bisita sa hospital. Diagnosis ng doktor. Minsan hindi mo alam kung paano ang sagot. But your presence can be a comfort to your friend. Minsan may mga problema na pati ikaw wala kang sagot. Maging honest ka. Hindi ko alam kung anong sagot, pero isa lang alam ko, pwede natin maipag-prayan at sasagot ang Panginoon at magbibigay ng kasagutan dyan. Can you say amen? That's something that we can develop. Dahil sa buhay na ito, mga kapatid, sa totoo lang, hindi lahat masaya. Sana lagi masaya, no? Alala ko nung bata ako, ba't lumaki pa tayo, di ba? Di ba? Sino po nakaisip ng gano'n? Yung parang, bakit pa tayo tumanda? Gusto ko yung parang nung panahon ng aking kabataan na walang pinoproblema, walang binabayarang kuryente, kumakain ka lang, naglalakwatsa, umuuwi ka, asan ang pagkain, di ba? Mga ganun, di ba? Bakit nga kaya tayo naging... No, but really, in life, there will be challenges. But the beauty of life is this, in the midst of challenges, you grow in wisdom. You grow in maturity. Mas lalo mong nakikilala ang Diyos, hindi lamang naririnig mo, kundi nararanasan mo. Sa hapong ito, dalangin ko, ano man ang pinagdadaanan mo, dalangin ko na makita mo kung paano kumikilos ang Panginoon sa iyo. Dalangin ko na makita mo kung paano nagpo-provide ang Panginoon sa iyo. Dalangin ko na makita mo ng pagkilos ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga pagsubok na nararanasan mo o nararamdaman mo. Meron po akong gustong basahin at tayo mananalangin. Awit, Psalms chapter 62, verse 7 to 8. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, na nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan ko, di ba? Sa lahat ng oras ay magtitiwala tayo sa Diyos. Can you say amen? Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning
ngayoy dinaranas, siya ang ating kublihan, may dulot na lunas. Psalms 73 verse 26, puso ko't kaluluwa kung manghihina man, ang Diyos, ang lakas, kung tanging kailangan. Psalms 145 verse 14, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok sa panghihina ay kanyang hahanguin. Can you say amen? Psalms 147 verse 3, at ang mga pusong wasak, matindi to no? Wasak no? Broken-hearted po ang ibig sabihin nun, ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyan niya ng kagalingan. Isaiah 41 verse 10, ako'y sasayo, sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigtas. Can you say, amen? Lastly, Isaiah chapter 61. Ito yung binasa na verse ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nasa sinagoga. Verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso. Sino pong may sugatang puso rito? Broken-hearted, di ba? Well, seriously speaking, minsan mas matindi yung broken-hearted than physical pain or wounds. Yung so discouraged by the soul to the point na nagkakaroon siya ng depression or anxiousness. Okay? Upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh. Can you say amen? Matatapos din ang iyong pinagdadaanan. At ang paghihingkan din ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Upang pasayahin ang mga tumatangis sa Zion. Kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian. Awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. At muli nilang itatayo ang mga sirang lungsod, yung recovery of ruins, mga pangarap na nawala, mga passion na maaring nawala na, i-restore ng Panginoon yon. Sabi nga rito, muli niyang itatayo ang mga sirang lungsod na napakatagal ng wasak at tupok. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. At kung ikaw ay nandoon sa sitwasyon na yon, na you can say, sometimes you're so discouraged. May mga bagay na nangyayari na parang hindi mo na alam kung anong gagawin. Hindi mo na alam kung ano ang magiging attitude mo dito. Minsan, ang hirap na ring manalangin. Kasi nga, you're so discouraged. But this afternoon, we'll pray for you. We'll pray that the Holy Spirit will heal your heart. Whatever disappointments that you have experienced because of things na hindi mo inaasahan. Your family, your loved ones, even your financial conditions, your job, your business, relationship. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan na namin pinag-aralan ngayong hapong ito.
Mga katotohanan na naway nagbigay ng kaliwanagan sa amin. Na bagamat naniniwala po kami sa milagro at pagkilos mo, at naniniwala kami na kayo'y makapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, naway naintindihan namin na kahit na sa gitna ng mga pagsubok, karamdaman, mga pangangailangan na hindi natutugunan, mga pamilya na nagkawatak-watak, relasyon na hindi po naaayos. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ang realidad ng buhay, ngunit mas makatotohanan ang iyong mga pangako. At hindi po kami kailanman susuko o bibitawan man ang mga ipinangako mo sa iyong mga salita na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Ipinapanalangin ko ang bawat isa, lalo na yung mga may mga burdens, may mga disappointments, may mga dinadala na kabigatan. Ngayong hapong ito, mga katanungan na hindi masagot-sagot, mga confusion na laging nandoon at minsan ay parang naghahanap kami ng sagot katulad ni Job at katulad ng mga kaibigan ni Job na ginagawa ng iba't ibang kuro-kuro or kaisipan. Di namin ito maintindihan. Pero Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang magpapakahayag sa amin. Sa mga oras na ito, idinadalain ko ang Banal na Espiritu na kumilos at lumukob sa sino man na mayroong sitwasyon ngayon na hindi namin maipaliwanag o hindi namin alam. Ikaw lamang ang nakakaalam nito, Panginoon. Kung may mga kabigatan, mga puso na kung saan nandoon yung pagtakot or katakot sa kanyang kinabukasan, mga depresyon at anxiousness or fear na meron po kami, mga bagay na kung saan ay kinakatakutan namin at nangyayari na nga yung mga bagay na kinakatakutan namin. Tulungan niyo po kami na hindi kami matitinag at hindi kami kailanman susuko sapagkat ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay laging nandyan sa gitna ng kadiliman, magliliwanag sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. At ang iyong presensya ay kikilos sa bawat isa sa amin. Dalangin ko na invade mo ng Banal na Espiritu ang bawat tahanan. I-invade mo ang sitwasyon po namin, Banal na Espiritu. Magpakilala ka sa mga panahon na tila hindi namin makita ang iyong pagkilos. At ipakita mo sa amin na mas makapangyarihan ang iyong mga kamay kaysa mga pagsubok na aming kinakaharap. Nagdideklara rin kami ng kagalingan sa sino mang may karamdaman at hindi kami titigil sa aming paniniwala na may milagrong mangyayari sa kanyang katawan sapagkat ang iyong kapangyarihan ng kagalingan ay isang makatotohanang karanasan. Salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po ang mapuri at maitaas. Maluwalhati sa lahat ng pagkakataon. Sa buhay po namin, sa kaligayahan at kalungkutan. Laging ikaw ang maluwalhati, Panginoon, at makita ang iyong banal na pangalan. At maging patotoo ang aming mga buhay sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen.